Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na with evidence. So ito kabibig ha, nabasa ko lang ito at posibleng isang malaking tulong ito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, mga kabibig, sa dami-dami na mga pangyayari ngayon, sa dami-daming lumalabas na balita na di umano'y si President Trump ay may sikretong komunikasyon sa ICC para makalabas si Pangulong Duterte at si Pangulong Duterte ay doon na political asylum sa Amerika. Yun ang pinag-uusapan noong previous days, previous weeks. Ngayon naman kaibibig, international NGO, non-government organization, international to ha, nasa ibang bansa ha, posibleng kakasuhan ang ICC dahil sa pag-detain kay PRRD. Nilabag daw ang human rights ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O tingnan nyo, marami na ang tumutulong kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Marami nang nakakaalam at marami ng concern sa kanyang pag-detain sa ICC. O ito kabibig ha, i-share ko sa inyo ang na nabasa ko na bagong balita. Ito the prolonged detention without trial of an 80-year-old individual in fragile health, far from family and homeland, constitutes a serious potential human rights violation. Yan according sa International Career Support Organization. Isang NGO ito kabibig na kung saan nakitaan nila na yung ginawa ng ICC sa pagpapakulong nila kay Pangulong Duterte ay serious potential human rights violation. Tingnan yung kabibig ha. Meron talagang ipapadala ng mga tao na uugkatin ang ginawang pang-abuso ng ICC kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung mga panalangin natin para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, unti-unti nang naririnig at unti-unti na nabibigyan ng linaw, ng tulong, and the same time, malapit na kayang makalabas si Pangulong Duterte sa ICC. I think lahat ng mata ngayon ay nakatutok sa ICC. Lalo na itong nangyayari na wala pang ang trial, pero nakakulong na si Pangulong Duterte. Hindi pa nga, binasahan na ng kanyang mga kasalanan, pero wala pang kumpirmasyon kung yun ay totoo or hindi. Kaya itong international NGO or International Career Support Organization ay nananawagan at the same time nakikita nila na hindi maganda itong ginawa ng ICC. Kakasuhan ba ng international NGO ang ginawa nila kay Pangulong Duterte? International NGO sinabing labag sa human rights ang ginawa ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Ibinahagi ng International Career Support Association, isang non-governmental organization or NGO, ang kanilang pangangamba sa ginawa ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa dokumento na kanilang ipinasa sa United Nations Human Rights Council, o tingnan nyo ha, yan na, UNCHR, United Nations Human Rights Council. So nagpasa silang dokumento, sinabi nila na labag sa karapatang pantao ni Duterte ang ginagawang patuloy na pamamalagi nito sa ICC, which is true mga kabibig. Ipinaliwanag din ng NGO na tila lumalabag na umano ang ICC sa International Covenant on Civil and Political Rights, tama, ICCPR Article 9, Right to Liberty and Security, with detention as an exemption and 10 humane treatment of detainees. Yan. Ang daming nilabag ng ICC. Dito, the NGO explain everything na yan ginawa ng ICC. Nilabag nila ang International Covenant on Civil and Political Rights. Ilan sa mga hiniling ng NGO sa UNCHR ang pag-imbestiga
sa kalagayan ni Duterte sa ICC. Bigyan ng pansamantalang kalayaan ang dating Pangulo at siguraduhin na nakakatanggap ito ng atensyong medikal at hilingin sa gobyerno ng Pilipinas na protektahan ang karapatan ng kanilang sariling kababayan. Pero I'm not sure with this wish nila na sa Pilipinas na protektahan si Pangulo Duterte kasi ang BBM admin nga ang nagpa-kidnap, naglagay ni Pangulo Duterte sa ICC. So protektahan ba nila? Hindi mangyayari yan. Doon yung kabibig, meron ng umaksyon. Narinig na ang mga panalangin at sigaw ng maraming supporters ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi meron ng international NGO na talagang nagsumiti ng dokumento sa United Nations Human Rights Council at tinitingnan nila ang paglabag ng ginawa ng ICC. International Covenant on Civil and Political Rights, Article 9, Right to Liberty and Security, with detention and exception, at Article 10, Humane Treatment of Detainees. Yan ang paglabag ng ginawa ng ICC. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Don't worry, lahat ng plano ni Lord, kung ang kanyang plano ay kay President Duterte ay matutupad. Voice of the people is voice of God. Maraming bansa ang sumisigaw sa kalayaan ng Tatay Diggs. Kaya makakalaya din siya ayon sa kagustuhan ni God. I-pray natin siya. From Ronaldo Kabibihan. Bakit ang Supreme Court tahimik? Wala na bang magagawa ang Pilipinas? Ngayon hindi naman makatarungan ang pag-detain sa kanya doon. Tama. Buti pa mga dayuhang NGOs nag-apila. What about us? Ewan ko, bakit walang mga NGOs, walang human rights advocates ang talagang nananawagan sa ICC tungkol sa katayuan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Diba? O, tingnan yung mga aso. Pati mga aso nanawagan na rin. So ito kabibig, may video akong ipapakita sa inyo. Share ko muna kabibig ha. Tungkol sa statement ni Baste Duterte. Nagpunta siya kasi siya sa The Hague. Ito kabibig. Big tayo. Kami, pagpipiliin, mas gusto namin, kung may kasalanan yung tatay ko, dapat nandun sa Pilipinas. Kasi ng Pilipinas. Hindi dito, sa Europa. Kasi Pilipino siya. Tingin ko, malusog naman siya. Okay naman siya, pero hindi pa rin okay kasi kahit sino naman sa atin, pag nilagay tayo sa isang detention unit na hindi naman natin lupa, o hindi natin bansa, sino bang may gusto nun? Diba? Pero wala tayong magagawa, siguro tiis na lang at saka dasal. Kaya yung mga pagdadasal nyo, malaking bagay yun. Kasi sa sitwasyon na to, hindi natin talaga alam kung ano yung direksyon, ano yung mangyayari sa tatay ko. Pero kami po ay naniniwala sa magdadasal. So, thank you. Kami, pagpipiliin, mas gusto namin, kung may kasalanan yung tatay ko, dapat nandun sa Pilipinas. Kasi ng Pilipinas. Hindi dito, sa Europa. Kasi Pilipino siya. Tingin ko, malusog naman siya. Okay naman siya, pero hindi pa rin okay kasi kahit sino naman sa atin, pag nilagay tayo sa isang detention unit na hindi naman natin lupa, o hindi natin bansa, sino bang may gusto nun? Diba? Pero wala tayong magagawa, siguro tiis na lang at saka dasal. Kaya yung mga pagdadasal nyo, malaking bagay yun. Kasi sa sitwasyon na to, hindi natin talaga alam kung ano yung direksyon, ano yung mangyayari sa tatay ko. Yes. Pero kami po ay naniniwala sa magdadasal. So, thank you. Kami, pagpipili. So yun mga kabibig, narinig natin ang reaksyon ni Baste Duterte na kung may kasalanan si Pangulong Duterte sa Pilipinas na lang litisin, bakit sa ICC? Ito ang komento ng ating mga netizen. DDS po kami from Quezon City. Bayad kasi ICC tsaka itong si Lane nakailang paper bag din. Laban ng taong bayan, nagmamasid walang susuko. Mahirap ang sitwasyon ng Tatay Digong. Alam natin na 81 years old na siya. Hindi na may mag-aalaga sa kanya. Actually, malinaw sa mga Pilipino, walang kasalanan si Tatay Digong. Kinindap lang siya ni Bangag. Tama, dahil kung talagang may pagkakasala man si PRRD sa mga tao o sa mga Pilipino o sa bansa, dapat lang dito siya sa Pinas litisin at hindi sa The Hague. Mga bastos lang kasi ang mga namumuno, kaya nagkaganyan ang sitwasyon ni PRRT. So yun po ang ilang mga komento ng ating mga netizen. If the price is right ang galawan ng ICC, kaya kinuha
kahit walang jurisdiction sa Pilipinas, nakakabobong bangag. So yun po kabibig ang ating Let's Libak-Libak for today. Ano ang iyong reaction hinggil sa latest trending news ngayon kung saan international NGO ay nananawagan? Baka magkakaso ito. Nagsumiti na kasi ang international NGO sa United Nations na yung prolonged detention ni Pangulong Duterte na wala pang trial is ano yan, human rights violation yan at hindi yan maganda. Hindi maganda sa imahe ng ICC. Di ba mga kabibig? So sana mag-isip-isip ng ICC kasi kung pera lang ba ang pinag-uusapan dito, kung magkano ang binayad or kung meron ba talagang bayaran or yung reputasyon ng International Criminal Court ang ating pagbabasihan mga kabibig. So sana umaksyon na rin ang ano ba, ang UNCHR o United Nations Human Rights Council sa idinidig ng International Career Support Organization hinggil sa katayuan ngayon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!